Narito ang mga palusot ni Inoue kay Casimero. Mas marami pa sa mga mali-malitang pera sa flood control scandal. Sayas at Ennis, laki na. Kung sa Pilipinas ay mainit ngayon ang usapan sa mga mali-malitang pera na nadadawit sa flood control scandal, dito naman sa mundo ng boxing may mas matindi pang iskandalo. Ang Team Inoue may mali-maleta at bude-budega mga palusot noon pa man para lang daw maiwasan ang nag-isang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Takot nga ba talaga itong sinauyad the monster Inoue kay Cuadro-Alas? Hayaan natin ang kasaysayan at ang sarili nilang mga salita ang magpapatunay. Balikan natin mga kakwento ang nakaraan. Nung hawak pa ni Casimero ang WBO Bantamweight belt, dasang sinabi ni Inoue na wala siyang interes na kunin ang belt ni Casimero. Deadma, walang pake. Pero anong nangyari nung napa sa kamay ito ng Brito na si Paul Butler? Matapos itong turuan magboxing si Jonas Sultan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Noong si Butler na ang may hawak ng korona, biglang nagka-interes si Inoue at sinabing gusto niyang palagan ng Briton. Kaya naman bakit nung kay Casimero tikom ang kanyang bibig, pero nung kay Butler na, lawit ang dila sa pagmamadaling makalaban ito. Hindi lang yan, napakaraming kondisyon ang inilatag ng kampo ng Hapon. Kesyo, dapat daw sumailalim si Casimero sa maigpit na drug testing. Binanatan pa nila ang boksingero natin na nakakahiya raw talaga at palaging nag-overweight. Lahat ng butas hinahanap. At noong naganap ang laban ni Casimero at Yukinori Ugoni sa Japan na natapos isang accidental headbutt, hindi pinalampas ng promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Uhashi ang pagkakataon. Agad itong nag-comment at sinabing malayo pa raw si Casimero kay Inoue dahil boy hingal na raw ang Pinoy kahit sa mga early rounds pa lamang. May malakas daw naman na suntok si Cuadro-Alas pero kailangan pa ng maraming practice. Mismo namang si Inoue mga kwento mayabang na nagsabi ng mga bitaw at hambalos ni Casimero ay hindi talaga makakatama sa kanya. Kaya naman, ang sabi ng mga boxing fans, kung talagang kampante kayo na hindi kayo tatamaan at madaling mapagod si Casimero, bakit hindi nyo ikasa ang laban? Narito naman mga kwento, ang biglang pag-amnesia at ang katahimikan ng monster. May mga panahon din naman na pumalag si Inoue sa isang interview bago niya nakarap si Morjan Akhmadalib at itong si Luis Nery. Taas ang binanggit ng Hapon ang tatlong pangalan na plano niyang iligpit si Nery, si Akhmadalib at si Casimero. Pero ito ang malaking misteryo. Noong nailigpit na niya sina Nery at Akhmadalib, tila ba nagkaroon ng amnesia si Inoue? Bigla niyang nakalimutan ang pangalang Casimero. Lalo na nung winasat ni Casimero si Luis Nery na 6 na beses pang pinabagsak ng ating angas ng Pinas. Ano ang naging reaksyon ng Team Inoue? Sinabihan ba ulit nila si Casimero na mag-practice pa? Hindi mga kakwento. Ang sagot nila ay isang nakakabinging katahimikan. Naging pipi at bingi ang buong Team Uhashi ng ilang mga linggo. Hanggang dumating na ang punto na mapilitan na namang dumanak ng palusot si Uhashi. Ang sabi niya ngayon, papalagan lang daw nila si Casimero kung palagi itong nananalo o di kaya'y maging world champion ulit. Teka, pakinggan natin ang Luika. Paano magiging world champion si Casimero sa 122 pounds o sa super bantamweight division? Si Inoue ang nakaluklok na undisputed champion dyan at hawak ang lahat ng mga belts. At kung akyat naman si Casimero sa featherweight o sa 126 pounds para maging kampiyon, lalong malabo silang magtagpo dahil mukhang takot nang lumabas ng bahay. Umakyat ng timbang si Inoue kung paano niya nakita kung paano pinulbos ni Casimero si Nery. Kaya naman, sa dami ng mga mali-malitang palusot na ito ni Inoue, mukhang hindi na ito pwedeng solusyonan sa lona. Kaunti na lang ay baka kailangan na itong ipatawag sa Senado para sa isang the aid of legislation dahil sa tindi ng bendalo ng boxing, may iwasan lang ang boksingerong Pilipino. Kakwento, ano naman ang masasabi nyo? Lamsan ninyo sa amin. Samantala, weigh-in results are in. Nakalusot na sa timbangan ang dalawang pambato para sa kanilang Unified Title Showdown. Bukas na yan sa araw ng Linggo, June 28 Pinas Time. Si Xander Zayas ng Puerto Rico, siya ay tumimbang ng 153.8 pounds, habang ang Amerikano naman na si Jeron Boots Ennis ay tumimbang ng 153 pounds. Mga kakwento, the fight is officially locked in. Nakuha ng dalawang boksingero ang championship weight at nakataya bukas ang prestiyosong WBA at WBO Junior Middleweight World Titles. Isang bakbakan na walang atrasan at walang palusot. Sino ang pambato nyo ba? Mag-comment na po kayo mga kwento sa ibaba.
Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.